hindi ko pa rin kayang makita ang larawan niya dahil sobrang sakit sa puso ko. Noong Mayo 2016, hindi alam ni Robert Groppel na kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na desisyon para mailigtas ang sarili niyang buhay. Sa taas na 28,000 talampakan, nasaksihan ni Robert nang mawalan ng malay si Maria, ang kanyang asawa, sa kanyang bisig sa loob ng 12 oras. Handa niyang labanan ang bundok, kamatayan, at sarili niyang hangganan para iligtas ang mahal niyang babae. Pero kung ano ang napilitan siyang gawin sa huli, sa totoo lang, hindi ko maisip kung paano mabubuhay na dala ang desisyong iyon. Mula sa magkasintahang naging nagyayelong palatandaan hanggang sa asawang napilitang gumawa ng masasakit na desisyon. Ngayon, tatalakayin ko ang tatlong magkasintahan na ang mga pangarap sa Everest ay nauwi sa malagim na kapalaran. Ang huling kwento natin ngayon ay talagang nakakalungkot at tila mas maawain pa ang ibang kwento kumpara rito. Nararamdaman mo ba ang ilang responsibilidad? Siyempre, pero bakit? Dahil isa akong asawa at trabaho kong protektahan ang aking misis at siguraduhing makauwi siya, kaya natural lang na sisihin ko ang sarili ko. Walang sinisisi sa'yo. Maligayang pagdating sa extreme. Hayaan mong simulan ko sa kwento na magpapagulo sa'yo kahit matapos na ang video na ito. Noong Mayo 22, 1978, si Frances Arsentiev ay malapit nang makamit ang isang bagay na magpapasikat sa kanya habang buhay. Ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi ordinaryo si Frances na umaakyat ng Everest. Isa siyang 40 anyos na accountant mula Colorado na nagkaroon ng obsesyon na bumalot sa buong buhay niya. Maging kauna-unahang Amerikanang babae na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest nang hindi gumagamit ng bottled oxygen. Ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito sa tuktok ng Everest. Mayroon lamang isang 2 bahagi ng oxygen na kailangan ng katawan mo para mabuhay. Kadalasan, namamatay ang mga tao kapag umaakyat ng walang dagdag na oxygen. Mga 200 tao lang ang matagumpay na nakagawa nito mula sa libu-libong sumubok. Pero sina Frances at ang asawa niyang si Sergey ay tinatawag na mga puristang umaakyat, yung naniniwalang pandaraya sa bundok ang paggamit ng bottled oxygen. Hindi unang beses ni Everest para kay Frances bago ang 1,978 na patunayan na niya ang sarili niya sa ilan sa pinakamahirap na bundok sa mundo. Pero ang karanasan niya sa mataas na altitude ay nakatuon sa mga bundok sa Alaska at Russia. Noong 1972 habang umaakyat sa bundok Denali, ang pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika. Nakilala ni Francis si Sergey Arsentiev. Magkaiba sila ng ekspedisyon noon. Ang pagkikita nila sa nagyayelong dalisdis ng Denali ang naging simula ng pagsasama na nagdala sa kanila sa iba't ibang tuktok ng mundo. Sabay nilang naakyat nina Francis at Sergey Arsentiev ang Denali at Mount Elbrus sa Russia. Bagamat ambisyoso, wala pang karanasan si Francis sa malalaking bundok ng Himalayas. Walang tala na sinubukan niyang akyatin ang ibang malalaking tuktok sa Himalayas bago ang Everest. Tanging karanasan niya ay noong 1977 nang mag-trek sila ni Sergey sa Everest Base Camp. Narating niya ang advanced base camp pero hindi siya nagtangkang umakyat sa tuktok. Si Sergey ang talagang umakyat noon. Nandoon si Francis bilang suporta, ninanamnam ang bundok at naghahanda sa mga susunod na mangyayari. Noong 1978, bumalik si Francis sa Everest. Determinado siyang gumawa ng kasaysayan. Plano nilang abutin ang tuktok sa pamamagitan ng North Ridge Route mula Tibet kasama ang internasyonal na grupo ng umaakyat at ang asawang si Sergey. Plano nilang umalis ng Mayo, pero dito nagsimulang maging kakaiba ang kwento. Noong gabi bago bumiyahe si Francis sa Everest, nagising ang anak niyang si Paul, 11 taong gulang dahil sa masamang panaginip. Sa panaginip niya, may 2 taong naipit sa bundok, di makaalis sa niebeng parang umaatake. Nang tawagin niya ang ina at nagmakaawang huwag umalis, may kakaibang sinabi si Francis. Kailangan kong gawin ito. Parang may pumipilit sa kanya na wala siyang kontrol. Maliit lang naliko sa tren ng kaguluhan. Kung gusto mo pa ng mas matitinding, hindi pinutol na mga kwento na hindi namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits tayo sa tunay na matinding hangganan. Noong Mayo 15 umalis ang international nilang grupo at naging maayos ang simula. Mabilis nilang dinaanan ang mga kampo na palatandaan ng bawat pag-akyat sa Everest. Mula base camp hanggang advanced base. Tapos sa mas matataas na kampo sa 21,000 at 27,000 talampakan.
Habang umaakyat, nag-aaklimatisa sina Sergey at Francis at maingat na naghahanda para sa inaasahang pinakamalaking tagumpay nila. Pagsapit ng Mayo 20, handa na silang akyatin ang tuktok at dito nagsimulang maging kakaiba ang mga pangyayari. Sa kanilang unang pagtatangkang marating ang tuktok, napilitan silang bumalik dahil sa malalakas na hangin na tila biglang sumulpot, ngunit sa kanilang pangalawang pagtatangka. Kinikilabutan pa rin ako tuwing naiisip ko yon. Isipin mo ito, umaakyat ka sa death zone sa gitna ng dilim, umaasa ka lang sa iyong headlamp para mag-navigate sa mga nagyayelong gilid at bitak na pwedeng ikamatay mo agad. Tapos, sa pinakamasamang pagkakataon, namatay bigla ang headlamp mo, basta na lang namatay. Nabulag ka bigla sa taas na 28,000 talampakan na palilibutan ng itim at nagyayelong kamatayan. Karamihan sa mga tao ay tatawagin iyong isang senyales, isang babala mula sa bundok mismo na dapat nang bumalik at umuwi. Pero sina Francis at Sergey ay hindi ganoon ang tingin nila doon. Para sa kanila, ang bawat pagkabigo ay hadlang na dapat lampasan. Naalala mo ba ang bangungot ng anak niya? 2 tao na naipit sa bundok at hindi makalabas sa niebe na parang inaatake sila. Ngayon, matapos ang 2 nabigong pagtatangka at gamit na laging pumapalya sa masasamang sandali. Isipin mo siguro na may magsisimulang magduda kung ang panaginip na yon ay sinusubukang bigyan sila ng babala tungkol sa isang bagay. Ang pagkahumaling minsan ay nagpapawalang bahala sa mga palatandaan sa harap mo. Iniisip mong panaginip lang iyon. Kaya noong Mayo 22 sa kabila ng mga naunang kabiguan, sinubukan nilang umakyat sa tuktok sa ikatlong pagkakataon. At sa pagkakataong ito, may kakaiba. Perpekto ang panahon, gumagana ang kanilang mga kagamitan. Parang binibigyan sila ng bundok ng pahintulot na magtagumpay at bandang hapon ng Mayo 22, 1,978 sa wakas ay naabot nila ang imposibleng pangarap. Si Francis ang unang Amerikanang babaeng nakaakyat sa tuktok ng Everest nang walang extra oxygen. Nasa tuktok sila ng mundo, patunay na kaya ng determinasyon lampasan ang lahat. Ito ay isa at nananatiling isa sa mga pinakakamanghamanghang tagumpay na maaaring makamit ng sinumang umaakyat ng bundok. Pero hindi pa tapos ang bundok sa kanila dahil umakyat sila ng walang oxygen. Sobrang bagal ng kanilang paggalaw buong araw. Pagdating nila sa tuktok, sobrang delikado na ang oras, kaya napilitan silang magsimulang bumaba sa dilim. Dito lumabas ang tunay na anyo ng bundok. Delikado na ang pagbaba ng Everest kahit sa normal na sitwasyon. Maraming mountaineer ang nagsasabing ito ang pinakadelikadong bahagi ng karanasan sa Everest at madaling makita kung bakit. Pagdating sa tuktok, sobrang pagod ka na, ubos ang lakas, nangihina ang kalamnan, at halos wala ng enerhiya ang utak dahil sa manipis na hangin. Ang grabidad na parang kalaban mo paakyat, biglang nagiging mas malaking banta kapag pababa ka na. Bawat hakbang ay laban para manatiling nakatayo, nakatutok at magpatuloy sa paglakad sa maghapon. Ang pagbaba ng Everest sa dilim ay hindi lang delikado, kadalasan ay hatol na ng kamatayan. Naglalakad ka sa makikitid na bangin, may libong talampakang bangin sa gilid at tumatawid sa mga bitak ng yelo na maaaring lumamon sa iyo. Habang nangyayari ito, ang headlamp mo ay gumagawa ng mga aninong parang halimaw ang mga bato. Wala ka ng tamang pakiramdam sa lalim. Ang akala mong matibay na lupa ay maaaring butas pala na diretso sa kawalan. Habang nilalanghap mo lang ang ikatlong bahagi ng oxygen na kailangan ng katawan mo para mabuhay. Hindi lang pisikal na panganib ang dahilan ng delikadong pagbaba sa gabi. Ito ang nangyayari sa isipan mo sa dilim, napapaligiran ng umaatungal na hangin at ang kaalamang ikaw lang mag-isa. Sa isa sa pinakamapanganib na kapaligiran sa mundo. Nagsisimulang maglaro ng tricks ang utak mo. Nakakakita ka ng mga bagay na wala naman doon. Nakakarinig ka ng mga boses na tinatawag ang pangalan mo. Hindi ka makapag-isip ng malinaw. Hindi ka makagawa ng makatuwirang desisyon. Sa deliryo ng kakulangan sa oxygen at napapaligiran ng itim at nagyelong kamatayan, naganap ang di inaasahan. Nagkahiwalay sina Francis at Sergey habang bumababa sila sa dilim. Kalmado at maliwanag ang gabing iyon. Ngunit sa Everest, kahit perpekto ang kalangitan, hindi ka pa rin ligtas sa matinding lamig, pagod at hirap ng taas ng lugar. Bawat hakbang ay laban at habang nilamon ng gabi ang bundok, nawala si Francis kay Sergey sa kaguluhan. Nang sa wakas ay nakarating si Sergey sa kampo pagsapit ng madaling araw. Matapos ang oras ng pag-akyat, lumingon siya. Inaasahang darating si Francis na kasunod lang niya. Pero wala siya roon. Maiisip ko lang ang takot na naramdaman niya sa sandaling iyon. Nang mapagtanto niyang ang babaeng mahal niya
ay nasa kung saan, sa taas ng bundok na iyon, mag-isa. Walang oxygen, karamihan ay mamamatay, at ang mga tao'y mananatili sa kampo, tatanggapin ang katotohanan at magpo-focus sa sariling kaligtasan. Pero hindi kayang mabuhay ni Sergey sa ganoong desisyon. Kaya, kahit pagod na siya, kahit alam niyang napakadelikado nito, ginawa niya ang isang bagay na nagtakda sa kapalaran nilang dalawa. Kinuha niya ang isang tangke ng oxygen at gamot at muling umakyat pabalik sa death zone para hanapin ang babaeng mahal niya. Samantala, umaga ng Mayo, 23 isang Uzbek na grupo paakyat ng tuktok ang nakakita kay Francis na nasa masamang kalagayan. Halos wala na siyang malay, may matinding sintomas ng kakulangan sa oxygen at frostbite. Namamaga ang utak niya dahil sa kulang sa oxygen. Magdamag na nag-iisa si Francis sa death zone dahil hindi na talaga niya kayang makasabay kay Sergey pababa. Dahil walang dalang oxygen sa bote, mas mabagal siyang gumalaw at nagsimulang bumigay ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagod at kakulangan ng hangin. Hindi tulad ni Sergey na sanay at kayang tiisin ang hirap, mas mahina at hindi handa si Francis sa matitinding kondisyon. Dahil dito, malayo na siyang naiwan at hindi makausad, kaya unti-unti na rin siyang namamatay, selda kada selda. Nagulat sa kanilang nakita, agad na tumulong ang mga Uzbek na umaakyat, binigyan siya ng kaunting natitirang oxygen sa bote na kaya nilang ibigay at sinubukang buhatin siya. Mabilis nilang napagtanto na sa sarili nilang pagod na kalagayan kung susubukan nilang buhatin siya o manatili pa ng mas matagal sa kanya. Dahil nanganganib din ang kanilang buhay, napilitan silang gumawa ng mahirap na desisyon. Ikinabit siya sa safety rope sa ruta para siguradong hindi siya madulas pababa ng bundok. Iniwan siya roon na pinangako ang tutulungan muli pagbalik nila. Pagbalik nila makalipas ng ilang oras, nandoon pa rin si Frances. Buhay pa, ngunit mabilis nang humihina. Sa oras na ito, mahigit 12 oras na siyang nakabilad sa death zone at ang mga climber mismo ay lubos ng pagod. Wala na talaga silang lakas para matulungan pa siya. Kailangan nilang iligtas ang kanilang sarili para mabuhay, kaya iniwan na naman nila siya. Sa pagkakataong ito, tuluyan na. Habang bumababa ang mga Uzbek mula tuktok, nagtungo sila sa Kampo 6, ang pinakamataas sa bahaging iyon ng Everest. Pagod na pagod sila at nakatuon lang sa ligtas na pagbabalik. Habang bumababa, mataas sa Kampo 6 at malalim sa death zone, nakita nila si Sergey Arsentiev na umaakyat mag-isa. May dala siyang tangke ng oxygen at ilang gamot. Kahit pagod, umaakyat pa rin si Sergey para hanapin ang asawang si Francis. Dahil sa matinding pagmamahal, hindi niya napansin ang katotohanan sa kanyang ginagawa. Ito na ang huling beses na nakita si Sergey Arsentiev na buhay. Ang huling oras ni Sergey ay isa pa ring nakakatakot na misteryo ng Everest. Natagpuan ba niya si Francis? Ginugol ba niya ang kanyang huling mga sandali sa pagtatangkang iligtas siya? O namatay ba siya sa dilim na hindi nalalaman ang kanyang sinapit? Itinago ng bundok ang mga lihim na iyon. Kinabukasan, Mayo 24 natagpuan ni na British na umaakyat na si Ian Woodall at South African na si Cathy O'Dowd si Frances sa eksaktong lugar kung saan siya iniwan. Mahigit 30 oras na siya sa death zone noon. Buhay pa siya, pero halos wala na. Nang tumingin si Cathy kay Francis, may nakita siyang hindi niya malilimutan. Ang balat niya ay sobrang puti at makinis. Palatandaan ito ng matinding frostbite at para siyang porselanang manika. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin na parang walang focus ang mga itim ng mata. Malalaki, madidilim na puwang, "Huwag mo akong iwan," bulong niya ulit. Nausukan ako sa sobrang haba at itim ng buhok niya. Kamukha ko pa siya. Sa isang nakakagulat na sandali, pakiramdam ko ay parang nasulyapan ko ang isang posibleng hinaharap para sa sarili ko. Bumulong si Francis ng huling mensahe. "Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwang mag-isa. Pakiusap." Ito ang huling salita ni Francis Arsentiev. Pinilit ni na Woodall at O'Dowd na iligtas siya, pero huli na. Namatay siya nang matagpuan nila siyang nakahiga sa kanyang tagiliran, nakaklip pa rin sa guide rope. Ang babaeng gumawa ng imposibleng bagay ay muling naging biktima ng malupit na matematika ng bundok. Pero ito ang dahilan kung bakit nakakabahala ng husto ang kwento ni na Francis at Sergey. Namatay si Francis nang hindi nalalaman na isinakripisyo ng asawa niya ang buhay nito para mailigtas siya. Natagpuan ni Jake Norton, miyembro ng 1,999 Mallory at Irvine Expedition ang katawan ni Sergey noong sumunod na taon. 9 na taon ding nakita ang katawan ni Francis sa pangunahing ruta ng pag-akyat.
Tahimik siyang nakaupo sa niebe, nakakabit sa lubid, nakadilat at ginagalaw ng hangin ang kanyang buhok. Tinawag siya ng mga umaakyat na Sleeping Beauty dahil mukha lang siyang nagpapahinga. Libu-libong tao ang dumaan sa kanya habang paakyat sa tuktok, naging palatandaan at gabay siya sa daan. Kaliwa sa Sleeping Beauty. Sabi nila, ang babaeng gustong patunayan na kayang akyatin ng mga Amerikano ang Everest na walang oxygen ay naging atraksyon sa ibang umaakyat. Sa wakas, noong 2007 pinangunahan ni Ian Woodall, isang British na umaakyat na hindi makalimot sa kanyang karanasan kay Francis, ang isang ekspedisyon para bigyan si Francis ng mas marangal na libing. Binalot siya ng watawat ng Amerika at inilipat sa lugar na di na matatanaw ng mga umaakyat. Maliit itong gawa ng malasakit, ngunit di nito mababawi ang trahedya. Nakakabahala sa akin sa kwento ni na Francis at Sergey na ipinapakita nitong ang pagmamahal ay maaaring maging sentensya ng kamatayan sa Everest. Kung tinanggap lang ni Sergey ang pagkawala ni Francis at inuna ang sarili niyang kaligtasan, baka buhay pa siya, pero hindi niya kaya iyon, kaya namatay siya sa pagpili ng iba. Pero hindi natatangi ang trahedya nila. 19 na taon na ang nakalipas, may magkasintahan na natutunang minsan, walang saysay ang karanasan kung bundok na ang nagpasya kang wasakin. Oktubre 2, 1979 noon, at si Hannelore Schmatz na 39 na taong gulang ay malapit nang gumawa ng desisyon na magiging labis na kilala sa kasamaan. Nakaupo sa niebe sa taas na 28,000 talampakan habang dumidilim, parang iyon ang pinakamakatwirang desisyon. Si Hannelore ay hindi basta-bastang baguhan na napasubo lang sa sitwasyon. Siya at ang asawang si Gerhard ay mga bihasang Aleman na matagal nang magkasamang umaakyat sa pinakamapanganib na tuktok sa mundo. Hindi lang sila nag-e-enjoy o naglilibang, kundi seryosong umaakyat ng bundok na alam ang panganib, maingat magplano, at sumusunod sa safety protocol. Si Gerhard, 50 taong gulang ang namumuno sa ekspedisyon at sana'y magiging pinakamatandang lalaking aakyat sa Everest. Noon, binubuo ang kanilang grupo ng 8 bihasang umaakyat at 5 Sherpa, kabilang si Ray Gennett, isang alamat na mountaineer na dating kasama ang mag-asawang Schmatz. Si Ray ay hinahangaan ng mga umaakyat dahil nalampasan niya ang matitinding bundok ng Alaska at nabuhay para maikwento ito. Kung may sino man na magtatagumpay sa Everest, dapat ay ang grupong ito. Nasa kanila ang karanasan, ang paghahanda at ang pamumuno. Dapat sana ay isang textbook na expedition ito at sa halos buong pag-akyat, ganoon nga ang nangyari. Sinunod ng grupo ang safety protocol, nag-acclimatize sa bawat kampo at umakyat sa bundok na parang military operation. Noong Oktubre 1 naabot ni Gerhard ang tuktok, sumunod si Hannelore kinabukasan ng hapon, Oktubre 2 at narating din ang Rurok. Kasama sina Ray Gennett at 2 Sherpa, natupad ang pangarap ni Hannelore matapos buwan ng pagpaplano. Ang pagtayo sa tuktok ng mundo ay tiyak na karanasang di malilimutan. Ginawa niya ang lahat ng tama, may karanasan ang kanyang grupo, handa sila at ngayon ay matagumpay na. Nakakabahala ang mga sumunod na nangyari, na nagpapakitang minsan hindi alintana ng bundok ang lahat. Habang bumababa ang grupo ni Hannelore, dahan-dahang naramdaman ang pagod sa paraang di laging namamalayan ng mga bihasang umaakyat. Sa matinding taas, hindi lang pagod, namamatay ang katawan at nauubusan ng oxygen ang utak mo. Unti-unting naaapektuhan ang kakayahan mong magdesisyon nang hindi mo namamalayan, hanggang sa huli na. Habang papalapit ang dilim, hinarap ng grupo ang isang desisyon na magtatakda kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Nagmakaawa na ang 2 gabay na Sherpa na bumaba sila papuntang Kampo 4 bago gumabi, dahil may alam ang mga gabay na hindi ganap na nauunawaan ng mga kanluraning umaakyat. Hindi nagpapatawad ang death zone sa sino mang magtatagal doon, gaano man sila karanasan. Pero sina Hannelore at Ray Gennett ay labis ng pagod, higit pa sa dati nilang naranasan. Parang tumatakbo ng marathon bawat hakbang. Nanginginig ang kanilang mga binti sa pagod at malabo ang isipan dahil sa kulang na oxygen. At nang harapin nila ang pagpipilian kung magpapatuloy sa kabila ng kanilang pagod o titigil muna para magpahinga, pinili nila ang tila pinaka-obvious na desisyon. Nagdesisyon silang mag-bivouac sa taas na 28,000 talampakan. Para sa 3 bihasang mountaineer na sanay sa matitinding kondisyon, makatuwiran ito. May sleeping bag sila, kaunting silungan, at sanay na mag-bivouac sa bundok, pero hindi pa rin nila kayang iproseso ito dahil kulang sa oxygen ang utak nila. Iba ang death zone sa ibang bundok.
Sa taas na higit 26,000 talampakan, di na kayang mag-aklimatisa ng katawan. Dahan-dahan na lang itong namamatay at di iyon maiiwasan. Sa kabila ng babala ng Sherpa, nagpasya sina Hannelore, Gerhard at Ray na magpahinga. Inisip nilang mahirap pero malalampasan ang gabi. Nagpatuloy ang mga Sherpa sa grupo kahit delikado at desperado silang magpatuloy ang lahat sa paglalakad. Batay sa karanasan nila, delikado ang tumigil sa death zone. Dahil sa katapatan at pananagutan, nanatili silang kasama ng mga umaakyat sa parehong panganib. Hindi nila alam na pinirmahan na pala nila ang sarili nilang hatol sa kamatayan nung gabing iyon. Habang bumababa ang temperatura sa ilalim ng nagyeyelong antas at ang mga hangin na parang bagyo, ay pilit silang tinatangay mula sa bundok. Unti-unti at nakakatakot nilang napagtanto ang tunay na likas ng bundok. Hindi lang ito basta panahon, isa itong makinang pamatay na matagal nang naghihintay na magkamali sila ng isang desisyon. Sa gitna ng dilim, may nakakatakot na nangyari. Si Ray Hennett ay nagsimulang mamatay sa hypothermia sa loob ng kanyang sleeping bag, ilang talampakan lang kina Hannelore at mga Sherpa. Hindi ko maisip ang pakiramdam nung mga oras na yon. Nakahiga sa sleeping bag, nilalabanan ang hypothermia habang pinakikinggan ang kasama sa pag-akyat. Si Ray ay hingal at hirap huminga sa manipis na hangin. Habang unti-unting bumibigay ang kanyang katawan, ilang talampakan lang ang layo. At talagang wala nang magawa si Hannelore para iligtas siya. Ang psikolohikal na trauma ng karanasang iyon, dagdag pa ang sarili nilang hypothermia at matinding kakulangan sa oxygen, ay siguradong napakasakit para sa kanila. Magdamag siyang nakinig habang namamatay ang kaibigan. Alam niyang sila na ang susunod at nagtataka kung aabot pa sila sa umaga. Namatay si Ray Gennett ng madaling araw. May isang Sherpa na bumaba na papuntang Camp 4 para humingi ng tulong, kaya dalawa na lang ang natirang buhay sa bivouac site, si Hannelore at ang natitirang Sherpa, isang lalaking nagngangalang Sherpa Sungdare. Dahil sa trauma sa pagkakita sa pagkamatay ni Ray at laban sa hypothermia, nagsimulang bumaba sina Hannelore at Sundare. Pero ang gabi sa death zone ay nagdulot sa kanila ng mga pinsalang hindi nila lubos na naunawaan. Namamaga ang utak ni Hannelore dahil sa kakulangan ng oxygen, unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan dahil sa matagal na pagkababad sa matinding lamig. Dahan-dahan siyang namamatay at malamang ay hindi pa niya ito namamalayan. Dito nagsimulang maging sobrang masakit ang kwento ni Hannelore sa pinakamalupit na paraan. Habang bumababa mula death zone, lalong nalalapit sina Hannelore at Sundare sa kaligtasan. Kitang-kita na nila mula sa malayo ang Camp 4, sobrang lapit na nila na marahil ay nakikita na nila ang bawat tent. Nasa 330 talampakan na lang ang layo nila, halos kasing haba lang ng isang football field. Init, masisilungan, tulong medikal at kaligtasan. 330 talampakan lang ang pagitan ni Hannelore sa buhay at kamatayan. Umakyat siya ng 28,000 talampakan sa pinakamataas na bundok sa mundo at ngayon 330 talampakan na lang ang layo niya sa kaligtasan. May nasira sa katawan ni Hannelore dahil sa gabing iyon sa death zone. Pinilit siya ng matinding lamig, kakulangan sa oxygen at psikolohikal na trauma lampas sa kanyang hangganan. Umupo siya sa backpack, iniisip na kailangan lang ng mabilisang pahinga bago tapusin ang huling daang talampakan. Hindi na siya muling nakatayo. Ang huli niyang mga salita ay simple at puno ng pagdadalamhati. Tubig, tubig. Ipinikit niya ang mga mata at namatay dahil sa hypothermia at cerebral edema. Ilang minuto bago siya makasagip. Lalong naging mabigat ang trahedya dahil sa nangyari kay Sundare. Ang Sherpa na kasama nila buong gabi ng kalbaryo. Nang namatay si Hannelore, hindi niya iniwan ang katawan at agad iniligtas ang sarili. Nanatili siya sa tabi niya, sinubukang painitin siya kahit wala na siya, at tinangkang protektahan siya mula sa hangin at lamig. Ang kanyang katapatan at pagiging makatao ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat sa kanya. Nang makita siya ng ibang umaakyat, halos lahat ng daliri sa kamay at paa ni Sundare ay wala na dahil sa frostbite. Tapos na ang kanyang karera bilang umaakyat. Isinakripisyo niya ang kabuhayan dahil hindi niya kayang iwan ang patay na babae. Pagdating ng rescue team, nakita nila si Hannelore na payapang nakaupo sa kanyang bag, nakadilat ang mga mata at hinahampas ng hangin ang buhok. Para siyang nagpapahinga lang sandali bago bumaba papunta sa kampo. May kakaibang nakakabahala sa kung gaano siya kapayapa tingnan, na para bang nagpasya lang siyang magpahinga at hindi na muling nagising. Matapos ang ilang taon,
naging palatandaan sa bundok ang katawan ni Hannelore. Si Hannelore ay palatandaan ng mga umaakyat ng bundok papuntang tuktok at ginagamit ng mga tao para mag-orient. Noong 1984, labis na nakakakilabot ang presensya ng katawan ni Hannelore kaya hindi ito napansin ng komunidad ng mga umaakyat ng bundok. Si Police Inspector Yogendra Bahadur Thapa at ang kanyang gabay na si Ang Dorji ay nagsagawa ng isang misyon para ibaba ang katawan niya mula sa bundok. Ngunit hindi pa tapos ang bundok. Patuloy pa ring may namamatay. Sa kasamaang palad, namatay ang 2 lalaki sa kanilang pagtatangka. Kahit sa mga veterano, delikado rin ang mga recovery mission sa Everest dahil sa matinding kondisyon, halos kasing panganib ng mismong pag-akyat. Si Gerhard ay nakaligtas sa ekspedisyong pumatay sa kanyang asawa at sumira sa karera ni Sundare. Ngunit nabigo siya sa mga paraang lampas sa pisikal na pinsala. Pakinggan mo ang sinabi niya. Nang siya ay bumalik sa kanilang tahanan, bumalik ang buong grupo. Pero ako lang, mag-isa, nawala ang minamahal kong Hannelore. Habang namatay ng magkasama sina Francis at Sergey sa death zone at si Hannelore ay namatay, ngunit nakaligtas si Gerhard sa kampo. Ang huling kwento natin ay tungkol sa mas matinding bagay kaysa kamatayan. Ito ang kwento ni Maria Stradem. Noong Mayo 21, 2016 si Maria Stradem ay haharap sa pinakamalaking pagsubok ng lahat. Naniniwala siya. Ngunit di niya alam na ang huli niyang sinabi sa asawa ay magiging alaalang magpapahirap dito habang buhay. Si Maria ay hindi lang basta isang umaakyat ng bundok na sumusubok sa Everest para sa sariling karangalan. Ang 34 anyos na propesor ng pananalapi mula Melbourne ay maraming taon nagmisyon na bumalot sa kanyang pagkatao. Nahumaling siya sa pagpapatunay na mali ang mga tao tungkol sa veganismo at ang Everest ang magiging pinakamatinding pahayag niya. May maling akala ang iba na ang mga vegan ay kulang sa nutrisyon at mahina. Sinabi ni Maria bago ang ekspedisyon, gusto naming patunayan na kayang gawin ng mga vegan ang kahit ano at higit pa. Siya at ang asawang si Robert Groppel, isang veterinaryo, ay 8 taon nang magkasamang umaakyat ng bundok at sumusunod sa plant-based na dieta. Partikular nilang hinamon ang mga kritiko na nagsabing imposible ito. Hindi ito isang social media stunt o publicity campaign. Sina Maria at Robert ay seryosong mga umaakyat ng bundok na nalampasan na ang Denali, Aconcagua, Kilimanjaro at iba pang malalaking tuktok. Sabay nilang tinatarget ang 7 summits, ang pinakamataas na bundok sa bawat kontinente, habang nananatiling vegan. Ang bawat tagumpay sa pag-akyat ay parang pagsagot sa mga nagdududa na hindi raw sapat ang protina at bakal para sa hamon. Iba ang Everest. Ito ang pinakamalaking pagsubok na maaaring magpatunay o sumira sa kanilang paniniwala. Mahigit 1 buwan silang nagsanay sa base camp at naging perpekto ang lahat. Palagi ang nagpapadala ng signal ang Global Positioning System Tracker sa telepono nila sa kanilang pamilya sa Australia bilang patunay ng tuloy-tuloy nilang pag-akyat sa bundok. Masugid na sinusubaybayan ng ina ni Maria ang digital na bakas. Bawat signal ay patunay na buhay pa ang anak at tinutupad ang kanyang pangarap. Noong Mayo 2016 sina Maria at Robert ay nasa Camp 4 3,000 talampakan na lang mula sa tuktok. Patuloy pa ring nagpapadala ng signal ang Global Positioning System, pinapanood ng kanilang mga pamilya mula sa kabilang panig ng mundo habang kinakabahan at nag-aabang. Mukhang perpekto ang lahat para sa kanilang huling pagsubok sa tuktok, ngunit may nangyayaring masama sa loob ng kanilang mga katawan na hindi nila lubos na nauunawaan. Sa taas na 26,000 talampakan, 1/3 lang ng oxygen na kailangan ng katawan ang nandoon. Nagsisimulang mamaga ang utak mo at huminto ang paggana ng mga organo mo. Ang katawan mo ay literal na namamatay, selda kada selda, at wala kang magagawa para pigilan ito. Kahit pareho silang masama ang pakiramdam, noong umaga ng Mayo 21, nagpatuloy sila papunta sa tuktok. Masyado na silang malayo para sumuko. Ngayon, ang oras nilang patunayan na kaya ng mga vegan akyatin ang pinakamataas na bundok sa mundo. Pero habang umaakyat sila pataas sa death zone, lalong lumala ang kalagayan ni Maria sa paraang dapat sanay kinatakutan nila. Ipinapakita na niya ang mga klasikong sintomas ng cerebral edema na mamaga ang kanyang utak dahil sa kakulangan ng oxygen, bumagal ang kanyang mga galaw at nalilito na ang kanyang pag-iisip. Pero ang pinakamapanganib na bahagi ay malamang hindi niya namamalayan kung gaano nakalala ang nangyayari sa kanya. 15 minuto na lang mula sa tuktok ng bundok Everest at sa katuparan ng lahat ng kanilang pinaghandaan, isinakripisyo at pinangarap ng maraming taon. Nagdesisyon si Maria na isakripisyo ang sarili para mailigtas ang asawa niya. Ikinuwento ni Robert sa mga mamamahayag
kung ano talaga ang nangyari sa sandaling iyon. At sa totoo lang, hindi ko maisip kung ano ang naramdaman niya. Tinanong ko siya kung ayos lang magpatuloy ako at sabi niya, "Oo, magpatuloy ka, hihintayin kita rito." Tinanong ko si G-Man kung tutuloy ako, sabi niya, "Oo, magpatuloy ka, hihintayin kita rito." Bago mo siya sisihin sa pagiging pabaya, subukan mong tingnan ito mula sa pananaw niya sandali. 15 minuto ka na lang mula sa tuktok ng mundo. Ang bagay na kinahumalingan mo, ang layunin na bumalot sa buong buhay mo, ay nariyan na mismo. At ang pinakamamahal mo ay titingin gamit ang matang kulang sa oxygen at sasabihing iwan mo sila at sundan ang pangarap mag-isa. Yun na ang huling malinaw na mga salitang sinabi ni Maria sa kanyang asawa. Nagpatuloy si Robert at narating ang tuktok ng bundok Everest makalipas ng ilang minuto. Nagawa niya ito, napatunayan niyang kayang akyatin ng mga vegan ang pinakamataas na bundok sa mundo. Pero pagdating niya roon, may mali talaga. Pagdating ko sa tuktok ng Everest, hindi ito naging espesyal kasi wala siya roon. Tumakbo lang ako paakyat baba na walang kahulugan para sa akin. Isipin mo iyon. Ang tuktok, ang layunin na bumalot sa buong buhay nila ng maraming taon, ay naging ganap na walang saysay kung wala si Maria roon para ibahagi ito. Naabot ni Robert ang lahat ng pinlano nilang gawin. At parang wala lang iyon dahil ang taong pinag-alayan niya nito ay wala roon para magdiwang kasama niya. Agad bumalik si Robert sa iniwang lugar ng asawa niya. Ngunit isang buhay na bangungot ang nadatnan niya. Nalilito si Maria at halos wala sa ulirat. Mabilis na namamaga ang kanyang utak dahil sa cerebral edema. Ang babae, na ilang oras lang ang nakalipas, ay gumagawa ng matatalinong desisyon at maayos na nakikipag-usap, ay ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa pinakawalang magawang paraan na maiisip. Ang sumunod ay 30 oras ng psikolohikal na pagpapahirap na sumira sa isipan ni Roberto sa paraang di kakayanin ng karamihan. Sina Roberto at mga Sherpa ay sinubukang buhatin si Maria pababa ng bundok pero halos imposible ito sa taas ng lugar. Unti-unting humihina ang katawan mo dahil sa kakulangan ng oxygen. Bawat hakbang parang nalulunod ka. Bawat paghinga ay laban kahit para sa malusog na tao. Isipin mo kung paano ito para kay Maria na lumalala ang kalagayan bawat oras. Pinagsaluhan nila ang mahalagang oxygen. Sabay silang tumakbo palabas. Minsan ay nagkakahiwalay ang grupo. Sa gitna ng death zone, mag-isa si Robert nahihilo sa altitude sickness bago muling nakasama ang mga Sherpa na nagbubuhat sa kanyang naghihingalong asawa. Minsang bumagsak si Robert at hindi gumalaw sa nyebe ng 15 minuto, ngunit posibleng halos 4 na oras na pala iyon. Sobrang kinapos ng oxygen ang utak niya kaya nawala ng saysay ang oras at naging malabo ang realidad. Nararanasan niya ang parehong cerebral edema na pumapatay sa kanyang asawa pero sa kung anong paraan, nagawa pa rin ng katawan niya na magpatuloy. Maisip mo ba ang naramdaman niya noon? Namatay ang asawa mo sa bisig mo pero kulang sa oxygen ang utak mo kaya di ka makapag-isip ng malinaw para matulungan siya. Naghahalucinate ka na dahil sa altitude sickness habang sinusubukan mong magdesisyon para sa buhay o kamatayan. Bawat desisyon mo pwedeng magligtas o pumatay sa inyo. Sa kabila ng lahat, unti-unting nawawala si Maria. Unti-unting dinudurog ng pamamaga sa kanyang utak ang kanyang malay. Ang babaeng gustong patunayan na kaya ng mga vegan ang lahat ay namatay sa pinakamababa at walang dignidad na paraan. Dinala si Robert na parang kargamento sa nagyeyelong disyerto ng 30 oras ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang umaasa na malalampasan ng kanyang pagmamahal at determinasyon ang hatol ng kamatayan ng bundok. Ilang beses niyang binigyan ng iniksyon si Maria para subukang mapanatili siyang buhay pero wala ring gumana. Unti-unting tumitigil ang utak niya dahil sa pamamaga at wala nang magagawa para pigilan ito. Noong gabi ng Mayo 21 matapos ang 30 oras sa death zone, namatay si Maria Stridem sa yakap ng kanyang asawa. High altitude cerebral edema ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang utak ay namaga ng matindi dahil sa kakulangan ng oxygen kaya ito ay tumigil na lang sa paggana. Inilikas si Robert papuntang Kathmandu, sakay ng helicopter habang nakakaranas ng cerebral edema na pumatay din sa kanyang asawa. Pisikal, gagaling siya sa sakit ng mataas na altitude at frostbite pero sa isip at damdamin, lubos siyang wasak. Matagal ipinaglaban ni Robert na maibalik ang katawan ni Maria at tumanggi siyang umalis ng Nepal nang hindi kasama ang asawa. Buong determinasyon niyang iuuwi ang babaeng nagsabing ipagpatuloy ang kanilang pangarap kahit alam nitong mamamatay na siya. Libu-libong dolyar ang nagastos sa pagsagip na hirap ng tustusan ng pamilya pero hindi na iiwan ni Robert si Maria.
Ang gumugulo talaga sa isip ko sa kwento ni Robert ay ang psikolohikal na pahirap na dadalhin niya habang buhay. Naabot niya ang mga pangarap nila, kabilang ang tuktok ng Everest. Patunay na kaya ring umakyat ng mga vegan sa pinakamataas na bundok sa mundo. Nanalo siya at wala itong naging kabuluhan dahil ang taong pinaglabanan at kasama niya ay wala na. Ito ang pinakanakakabahala sa akin tungkol sa tatlong magkasintahan. Hindi dahil may namatay sa Everest na normal nang nangyayari taon-taon. Nakakabahala na pagmamahalan nila ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Bawat magkasintahan ay hinarap ang parehong pangunahing tanong na bumabagabag sa bawat relasyon sa matitinding sitwasyon. Kapag nagbanggaan ang kaligtasan at pagmamahal, alin ang pipiliin mo? Namatay si Sergey habang nililigtas si Francis dahil sa pagmamahal. Hindi na malaya ni Gerhard na ligtas siyang nakababa ng bundok, pero nawala ang kanyang asawa. Narating ni Robert ang tuktok pero nawala si Maria. Kahit ano pa desisyon nila, pareho pa rin silang nasaktan at may konsensya. Kaya ako labis nababahala sa mga trahedyang ito. Bakit kaya handang isugal ng iba ang lahat, pati relasyon, para lang sa isang bundok na di naman iniintindi kung mabubuhay sila o hindi? Kailangan ba talagang subukan ng magkasintahan o mag-asawa ang ganitong matitinding pagsubok? Kahit alam nilang maaaring masaktan sila. Ipaalam nyo sa akin sa mga komento. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.